Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong yun, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na ay lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy. Ano pat napapamugara ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinasabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalihim mula ng likhain ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating mabuting balita sa araw na ito, ang Panginoong Hesus ay nagturong gamit ang talinghaga ng binhi ng mustasa at ganun din ang isang buong masa ng harina na hinaluan ng lebadura. Sinasabi niya na ang paghahari ng Diyos ay tulad ng isang butil ng binhi ng mustasa. Maliit sa lahat ng mga binhi, ngunit kapag tumubo at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng uri ng halaman. At ng mga ibon ay nakakapamugad sa mga sanga nito. Ganun din, ang isang buong masa na umaalsa, pagkatapos ito ay haluan ng lebadura. Dalawang magandang bagay ang nais ipaunawa sa atin si Jesus sa mabuting balitang ito. Una, tulad ng butil ng mustasa, ito'y nagsisimula sa maliit ngunit lumalago. Lumalaki na isang malaking puno nang halos di natin napapansin. Ang ganda ng nais ng Diyos na ipaalala sa atin sa talinghagang ito. Walang malaking hindi nagsisimula sa maliit. Ipinahihiwatig din ng talinghagang ito na kahit isang simpleng bagay o maliit na pangyayari, basta't ito ay mabuti, ay may magandang maaaring kahinatnan. Pangalawa, sa Ebanghelyong ito ay narinig natin na hindi siya nagturo sa kanila ng hindi gumagamit ng talinghaga. Ito ay dahil nais ng Panginoon na matuto tayong magnilay at pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Ayaw ni Jesus na maging padalos-dalos tayo sa ating mga desisyon, sa ating mga gawain sa araw-araw. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw lamang ang aming kalakasan. Batid naming wala kaming magagawa kung wala ang tulong at gabay mo. Hinihiling namin sa iyo na samahan kami na iyong banal na Espiritu sa araw-araw upang hindi kami malihis ng landas. Pagkalooban mo po kami ng matibay na pananampalataya at ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Amen.